Mga kabayan, maraming salamat sa lahat ng bumati sa akin nung birthday ko. Ulitin ko lang mga kabayan, kung gusto nyong manood ng live horror film na music video, eto yung sample sa screen. Nasa comment section yung link. Sana comment din kayo ng #JDInborn doon mismo sa video natin. Iniimbitahan ko rin kayo na mag-join sa TikTok challenge natin. Isang dance challenge, tapos yung isa simpleng katuwaan lang na sasabayan nyo yung lyrics ng kanta. Pwede to kapag nagta-travel kayo or kapag kasama nyo lang yung mga kaibigan nyo. Search nyo lang sa TikTok, JD Official. Sana malambing ko kayo mga kabayan at supportahan nyo yung kanta. Yan lang. Maraming salamat. Nga pala mga kabayan, itong mga mapapakinggan nyo ay mga dating storya na ninarate ko pero ibang atake. Medyo hindi pa ako nakapag-produce ng bago kasi kakatapos na ng birthday, medyo napagod. Tas hindi maganda yung bitaw ng boses ko. Pero sana pakinggan nyo pa rin tong hinanda ko para sa inyo. At wag na mag-comment na kesyo inulit, kesyo ganyan. Kasi sinabi naman bago simulan yung video. Wag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jerry. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Rizal. Nang mga panong ito, nagtatrabaho bilang OFW sa bansang Switzerland itong si Jerry. Halos 10 taon na ito sa bansa. Masasabing naging mapalad ito sa piniling buhay. Nakapagpatayo ng sariling tahanan. Nagkaroon ng negosyo sa Pilipinas ang binata. Sa edad na 35, naging matagumpay ito. Hindi biro ang pinagdaan ng hirap, lalo pa nung unang dating sa bansa. Lahat ng panlalait at diskriminasyon ay naranasan niya. Ngunit hindi ito naging hadlang para magtagumpay. Maliban sa trabaho bilang tagapakain ng baka, naghanap din ng ibang pagkakakitaan ang binata, kagaya ng pamimitas ng prutas, at kung ano pang pwedeng makapagpadagdag sa kanya ng pinapadala sa pamilya. Isa pang nakatulong sa kanya, ang kakaibang medalyong ibinigay ng isang matandang netibo ng lugar. Hugis bilog ito. May nakaukit na simbolo na ayon sa matandang nagbigay, ang ibig sabihin, gabay sa paglalakbay. Simula nang mapasa kamay ito ni Jerry, ni minsan hindi ito nawalan ng pagkakakitaan. Naging mas maayos ang pakikitungo sa kanya ng ibang kasama sa trabaho, ngunit hindi lang magagandang bagay ang nangyari sa binata. Dumating din sa punto na halos mawalan sila ng makakain dahil sa pandemya. Paring Jerry, paano na yan ngayon? Wala tayong trabaho. Bawal ding lumabas. Paano tayo kakain ito? Wika ng kasama. Naitago na lang natin sa pangalang RG. Pare, huwag kang mag-alala. Dahil sa syudad lang naman bawal pumunta eh. Wala namang sinabi yung gobyerno na bawal pumasok sa gubat. Tignan mo, napakaraming paraan para makakain. Bakit ka nag-aalala? Ang mabuti pa, kunin mo yung basket dun sa likod at mamimitas tayo ng prutas. Maunguha din tayo ng kabuti. Tugon ni Jerry. Hanga ang mga kasama nito sa kakaibang pamamaraan ng binata. Ni minsan hindi nila ito nakita ang nag-alala. Pare, hindi ka ba natatakot na baka wala na tayong mapadala sa pamilya natin? Medyo nag-aalala din. Pero malaki kasi yung tiwala ko sa Diyos eh. Alam kong hindi niya tayo papabayaan. Matapos makuha ang mga kailangang pagkain, kagad nang umuwi ang dalawa. Pagdating sa kanilang tinutuluyan, pinagsaluhan ng mga kasama ang kanilang dalang pagkain. Masaya si Jerry sa tuwing makikitang nakangiti ang mga kasama. Alam nito sa sarili na kahit papano nakapagbibigay siya ng pag-asa sa mga ito. Ngunit isang pangyayari ang naganap. Nakamuntikang maging sanhi ng kamatayan ng binata. Ito ay nang minsan silang mamingwit
kasama ang ilang kaibigan. Naganap ng magandang pwesto ang mga ito at dahil malakas ang agos sa ilog, pinili nilang umakyat sa bandang itaas. Nang marating nila ang bahagi kung saan medyo mabagal ang agos, nagsimulang mamingwit ang pangkat. Naghanap si Jerry ng magandang pwesto. Nakita nito ang patay na punong nakadantay sa ilog. Ito ang piniling pwesto ng binata. Sa kasamaang palad, hindi nito na malayang marupok ang sangang kinakatayuan, kaya dire-diretso itong bumagsak sa tubig. Hindi alam ng mga kasama ang nangyari sa kanya dahil napakalayo ng mga ito. Ayaw din niyang gumawa ng ingay dahil baka marinig sila ng mga ranger na nag-iikot sa paligid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinangay ng agos ang binata pababa sa kabundukan. Tumama pa sa bato ang ulo nito, dahilan para mawalan ng malay. Nang makabalik sa ulirat ang binata, nakasampa na ito sa pangpang. Gumapang si Jerry paakyat. Pilit inaalala kung ano ang nangyari. Inikot nito ang tingin. Napagtantong hindi siya pamilyar sa lugar. Magdidilim na ng mga oras na yun. Kaya nagsimula ng mag-alala ang binata sa kanyang mga kasama. Hindi nito alintana ang maligaw sa gubat dahil kahit papano, may alam ito kung paanong makakaligtas sa ganong kalagayan. Naupo si Jerry sa lupa. Nagsimulang gumawa ng siga. Ilang sandali pa ay tuluyan ng lumubog ang araw. Dito na nagsimulang makarinig ng kung ano-anong ingay ang binata. Alulong ng mga lobo at kung ano pang nakakatakot na ingay sa gubat. Hanggang sa makarinig siya ng yabag sa paligid. Dumampot siya ng malaking patpat upang gamitin sa pagtanggol sa sarili. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-aabang, nakarinig ng boses ang binata. Ibaba mo yung patpat mo. Walang gagalaw sa'yo dito sa gubat. Magtiwala ka at mag-ipon ng lakas para sa pag-uwi mo kinabukasan. Nagulat ang binata at muling inikot ang tingin sa paligid. Hinahanap nito ang nagsasalita. Ngunit walang tao sa lugar. At isa pa, alam ng binatang nasa dayuhang bansa siya. Kaya labis ang pagtataka nito kung kanino ang boses na yun. Muling naupo ang binata. Kalaunan ay nakatulog ito. Kinabukasan nagising sa ingay ng mga ibon. Kagad na itong tumayo at nagsimulang hanapin ang daan. Medyo nakalayo na ito sa kanyang pinagmulan nang muli na namang marinig ang boses. Diretso lang. Huwag kang liliko. Pagdating mo sa bukana ng gubat, makikita mo na ang daan. Pagkatapos nun, tahakin mo pakaliwa. Malayo din ang nilakad ni Jerry bago nito narating ang sementadong daan. Kagad nitong tinahak ang daan sa kanyang kaliwa. Kagaya ng sinabi ng boses, narating ng binata ang bukana ng pamayanan na kanilang tinitirhan. Laking tuwa ng mga kasama nito nang makita siyang buhay. Hindi inaasahan na makakaligtas sa malakas na agos ng ilog ang binata. Pare, buti naman nakaligtas ka. Akala namin hindi ka na makakabalik ng buhay. Magre-report na sana kami sa otoridad eh. Ako nga din pare. Akala ko katapos ang una. Pero salamat na lang may gumabay sa akin. Swerte talaga tong medalyon na binigay sa akin ng netibo. Yung nakatira dun sa gawing dulo. Ano nga uli yung pangalan nun? Si Tatang Edward. Yung matandang weirdo. Nagpapaniwala ka dun? Ang dami nagsasabi na wala na daw yun sa katinoan eh. Dahil sa sobrang gutom. Kaya ako sa'yo pare, huwag ka masyadong lalapit dun. Kinabukasan, dahil wala pa rin silang trabaho, pinili ng binatang puntahan ang tahanan ni Edward. Ilang bahay lang naman ang pagitan nito sa kanila. Kaya mabilis lang din siyang nakarating. Nagdala ng nilutong ulam ang binata. Ilang hiwa ng tinapay para ipasalubong sa matanda.
na nooy nagwawalis sa kanyang mabatong bakuran. Kagad naman itong napansin ng matanda. Binati siya sa lokal na lengguwahe. Kahit papano ay nagawa pang pag-aralan ni Jerry ang salita sa lugar, kaya walang kahirap-hirap sa kanya ang makipag-usap. Ang mga susunod, isinalin sa wikang Tagalog ng tagapagpadala. Magandang umaga, Edward. Kumusta ka naman? Halika, saluwan mo ako sa pagkain kong dala. Kaugalian sa pamayan ng iyon na kapag nagdala ka ng pagkain, kailangan mong sabayan sa hapag ang taong pinagdalhan mo nito bilang tanda ng respeto. Sige, tumuloy ka sa bahay. Mabuti naman at nakalabas ka sa bahay mo, no? Ano, kumusta? Habang kumakain, sinamantala ni Jerry ang pagkakataon upang magtanong sa matanda tungkol sa ibinigay nitong medalyon. Edward, gusto ko sanang marinig yung kwento mo tungkol sa simbolo na nasa medalyon. Marami naman akong oras ngayon eh. Pwede tayong magkwentuhan habang umiinom ng malamig na beer. O sige, gagawa lang ako ng malaking siga sa labas para mas masaya yung kwentuhan natin. Napakalaking tao nito, na halos 7 talampakan at kalahati ang tangkad. Malaki ang pangangatawan, na animoy isang mandirigma na nagkukubli sa katawan ng isang matanda habang nakaupo sa harapan ng apoy. Nag-iiyaw ito ng karne ng kuneho. Masayang nagtawanan ang dalawa. Nang bahagyang malasing si Edward, nagsimula na itong magkwento. Ang aking mga ninuno, tinatawag na Norsemen, o mas kilala sa modernong lingwahe bilang Vikings. Kami ay naniniwala na hindi mo kailangang antayin ng tadhanang lumapit sa iyo. Sa halip, ikaw mismo ang hahanap nito. Sabay lahat ng palad nito sa binata. Nanlaki ang mga mata ni Jerry nang makita ang parehong simbolo na nasa kanyang medalyon. Anong tawag sa simbolo na yan? Tanong ni Jerry. Kilala ito sa maraming katawagan. Huter der Veloreren o Keeper of the Lost. Ogen der Blinden Sil. Eyes of the Blind Soul of Fatfiner o Pathfinder. Ang medalyong yan ay pagmamay-ari ng isa sa aking mga ninuno. Pagpapaliwanag ni Edward. Yung nangyari sa akin sa gubat. Anong rason kung bakit ako nakabalik? Dahil din ba to sa medalyon? Napangiti si Edward. Ininom ang beer na hawak. Oh, Jerry. Hindi lang basta simbolo ang taglay ng medalyon mo. Isa itong makapangyarihan selyo na maaaring magbukas hindi lang ng panibagong landas, kundi mga oportunidad sa mga kagaya mong malawak ang pag-unawa sa buhay. Bagaman nahihirapang maniwala ang binata sa mga sinasabi nito, minabuti na lang niyang panghawakan ang salita ng matandang Sueso. Ngunit hindi pa rin tumigil ang binata sa paghahanap ng patunay. Isang hapon dumating ang kanilang besor. Sinabing tuluyan ng magsasara ang farm na pinagtatrabahuan. Malungkot na balita ito para sa iba nilang mga kasama. Ngunit bago ito umalis ay tinawag niya si Jerry. Kinausap sa labas ng tahanan. Jerry, gusto kong lumipat ka sa kabilang farm na pagtatrabahuan ko. Lilipat din kasi ako eh. Nirekomenda kita sa may-ari. Huwag kang mag-alala dahil kaibigan ko yon. Napaisip ang binata dahil naaawa ito sa mga kasamahan. Paano naman po yung mga kasama ko? Kawawa naman po sila, walang mga trabaho. Paano po sila kakain? Ang sabi ng besor na labis na ikinagulat ni Jerry. Huwag mo silang alalahanin. Isipin mo lang yung sarili mo, Jerry. Gusto mo bang makauwi ng walang dalang pera? Bahala na sila sa buhay nila. Siraulo ka pala eh. Kapwa Pilipino yung mga yan, no? Tapos ganyan yung sasabihin mo. Pabayaan sila. Anong klaseng tao ka? Ikaw ang bisor namin dito at sa'yo kami umaasa. Kahit papaano naman sana magkaroon ka ng awa sa mga kababayan mo. Diyan ka na nga. Kinausap nito ang mga kasama. O pre,
Anong sabi sa'yo ni Bisor? Parang nagtalo pa kayong dalawa. Gusto niya akong kunin sa lilipatan niyang farm. Pero iiwan niya kayo. Hindi naman ako makakapayag ng ganun, no? Magkakasama tayo dito. Kaya kung magugutom kayo, mas pipiliin kong magutom ng kasama niyo. Pero pare, paano naman yung pamilya mo? Huwag mo kaming alalahanin. Tama naman si Bisor eh. Isipin mo yung sarili mo. Pre, yung pamilya ko nasa maayos na kalagayan. Hindi na nila kailangan ng suporta. Sarili ko na lang yung inaalala ko dito eh. At kayo bilang kasama ko. Kaya naman kung papayag kayo, sabay-sabay tayong uwi ng Pinas pagkatapos itong pandemya. Akong bahala sa inyo. Sa ngayon tiis muna. Sana lang gabayan tayo ng Diyos na makahanap ng matinong trabaho. Malakas ang pananalig nito sa Diyos. Alam niyang hindi siya papabayaan. Kaya naman hindi niya tinanggihan ang alok ng Bisor. Pinili nitong magtiis kasama ang mga kapwa Pilipino. Ilang buwan ang lumipas. Wala pa ring pagbabago. Hindi pa ibinababa ng pamahalaan ang alerto ng pandemya sa lugar. Ngunit isang hapon, habang nagsisibak ng kahoy na gagamiting pampainit sa kanilang tahanan, may magarang sasakyang dumating. Meron ding isang swesong nakasuot ng magarang damit. Ang mga usapan ay isinalin sa wikang Tagalog. Magandang umaga. Dito ba nakatira si Jerry? Bungad ng taong dayuhan. Ako po yung hinahanap nyo. Ano pong may tutulong ko? Ang totoo, ako ang may maitutulong sa'yo. Yan ay kung tatanggapin mo ang alok kong trabaho. Napakunot ang noo ng binata. Sa isip nito, baka ito na ang matagal na hinihintay. Ano po bang trabaho yung inaalok nyo? Ako ang nakabili ng farm na pinagtatrabahuhan mo. Nakita kong isa ka sa may pinakamagandang record. Nangangailangan ako ng mapagkakatiwalaang Bisor. Pwede ka ba? Napalingon si Jerry sa mga kasama na nooy nanonood lang sa kanila habang nag-uusap. Kung kukunin niyo po akong Bisor, mangangailangan po ko ng mga mapagkakatiwalaang tao. Yung kabisado ko yung ugali. Mahirap po kasi makisama sa mga bagong tao eh. Napangiti ang sweso. Tinitigan ang mga kasamahan ng binata. Ayusin nyo na ang mga gamit nyo. Lilipat kayo sa bagong tahanan. Mas malapit sa farm. Mas malaki. Magugustuhan nyo ang lugar. Napatalon ang binata dahil sa sobrang saya. Dali-dali itong tumakbo papasok ng tahanan. Ibinalita sa mga kasamahan ang napag-usapan nila ng sweso. Hindi nila inaasahan ang magandang balita at laking pasasalamat ng mga kaibigan ng binata dahil hindi sila nakalimutan. Salamat talaga pare ah. Sa totoo lang, naniniwala na ako dyan sa medalyon mo. Talagang swerte yung dala sa'yo niyan eh. Napangiti ang binata at tumugon. Wala yan sa medalyon o kahit ano paman pare. Nasa pananalig mo yan eh. O ano pang hinahantay nyo? Mamaya dadating na yung sundo natin. Kagad nang lumakad sina RG upang ayusin ang mga gamit. Dinala sila sa bagong pinagtatrabahuan. Laking gulat ni Jerry dahil puro makabagong teknolohiya ang laman ng farm. Maging ang pagpapakain sa mga baka. Isang pindot lang ng buton. Ngunit hindi naman nahirapan ang binata. Ilang araw lang ang ginugol ng grupo upang pag-aralan ang bagong gamit. Sa paglipas ng mga buwan, naging maunlad ang produksyon ng farm. Nalabis namang ikinatuwa ng bagong may-ari. Alam mo, napakagaan ng kamay mo sa mga hayop, Jerry. Hindi ko akalain na magiging ganito ang aking bakahan. Hindi lang gatas at keso ang ating naiaangkat. Pati na din matataas na uri ng karning baka. Masaya ako sa mga nangyayari. Ayokong matigil ka lang sa pagiging Bisor. Paghanap ka sa mga kasama mo ng papalit sa'yo. Itataas ko ang posisyon mo bilang manager ng buong farm na ito. Hindi makapaniwala ang binata sa nangyayari. Ilang beses pa nitong sinampalang muka para lang mapatunayan na hindi siya nananaginip. Maging ang mga kasama nito,
Hindi rin makapaniwalang bawat isa sa kanila pinagkalooban ng sariling sasakyan ng may-ari. Ibang klase talaga yung swerte mo, pare, ha. Salamat kasi dinamay mo kami sa pag-angat mo. Utang namin sa'yo kung anong meron kami ngayon. Uy, magbuong isama sa pagyaman mo. Hindi ako yung may gawa niyan. Bunga yan ng kasipagan nyo. Kaya labas ako dyan. Naging maganda ang pamumuhay na mga kasama ni Jerry. Ang ilan sa kanila ay nagawa pang dalhin ang kanilang pamilya sa Switzerland para doon na mamuhay. 1 taon nang nakalipas. Bumalik si Jerry sa dating tinutuluyan. Hinanap nito si Edward para sana isama sa pinagtatrabahuhan. Ngunit wala na ito sa dating tahanan. Nagtanong ang binata sa paligid. Laking gulat nito dahil walang nakakakilala sa matanda. May mga nagsabi pang matagal nang walang nakatira sa lugar. Hindi makapaniwala ang binata sa mga narinig. Mabuti na lang, may hawak itong litrato kasama si Edward. Ipinakita niya ito sa mga nakakatanda. Nanlaki mga mata nang makita ang larawan. Ayon sa matandang nakausap ni Jerry, mahigit 2 taon nang patay ang matanda. Hindi Edward ang pangalan nito, kung hindi Desmond. Dagdag pa nito, kilalang mangkukulam ang matanda mula sa tribo ng mga Norse. Naghanap pa ng ilang taong nakakakilala sa tribong kinabibilangan ng matanda at maswerteng may nakapagpadala sa kanya kung saan namamalagi ang naiwang katribo ni Edward. Lalong naliwanagan si Jerry tungkol sa pagkatao ng matanda. May nakapagsabi din sa kanya na ang pagpapakita ni Edward ay may malalim na kahulugan at ang pinakita nitong medalyon. Nagkatinginan ang mga nakakatanda ng tribo. Sinabing isa ito sa mga nawawalang yaman ng kanilang angkan at ang taong nakilala ng binata, isa sa kinikilalang pinuno ng grupo. Ito ang napiling tagapangalaga ng medalyong gabay. Isinauli ng binata ang medalyon, ngunit mariing tumanggi ang nakakatanda. Ang rason ng mga ito, siya ang piniling tagapagmana ng medalyon. Ikaw ang pinili ni Desmond na magmay-ari ng medalyon na yan. At ang tangi naming hiling, sa oras na kailangan mo itong ipasa, siguraduhin mong karapat-dapat ang susunod na magmamay-ari nito. Ito ang mga huling salitang binitawan sa kanya ng pinuno ng tribo. Kaya naman mas lumakas ang pananalig nito sa hawak na gamit. Ilang taon pa ang lumipas. Tuluyan nang nawala ang banta ng pandemya sa bansa. Kaya naman pinili ng binatang umuwi sa Pilipinas upang magbakasyon. Ngunit bumalik din ito upang ipagpatuloy ang trabaho. Sa paglipas ng panahon, mas lalong naging maunlad ang pamumuhay ni Jerry na naging daan upang makatulong siya sa maraming kababayan. Ito ay dahil sa pagsisikap at sa tulong na ibinigay sa kanya ng medalyong gabay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Berto. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Berto, ano na naman ba ginawa mo sa kabisera? Laman pulutan ka ng mga manginginom sa bayan. Wala ka ba talagang gagawing matino, aba? Palagi mo na lang kaming inilalagay sa kahiyan ng nasira mong nanay. Ito ang mga salitang kadalasang gumigising kay Berto tuwing umaga. Palagi itong nabubungangaan ng kanyang ama dahil na din sa katigasan ng ulo. Simula nang yumao ang ina, tila nawala na ito sa tamang landas. Palaging nasasangkot sa gulo, laman ng kulungan. Kung hindi dahil sa ninong nitong hepe ng pulis, hindi makakalabas ang binata. Yan ka na naman, tay. Ang aga-aga ang ingay mo eh.
Tugon ni Berto. Paanong hindi mag-iingay, Aber? Kung hindi pa sa akin sinabi ng ninong Arturo mo na nakulong ka na naman, hindi ko pa malalaman. Wika ni Mang Arturo. Tay, tinanong mo ba si Ninong kung bakit ako nakulong? At bakit niya ako pinalabas? Hindi, di ba? Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Bakit ka ba nagkaganyan? Hindi po ako magkakaganito kung hindi namatay si nanay. Kagaya ng ipinangako ko bago siya ilibing, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti. At upang lubos na maunawaan ang kwento, aatras tayo ng 5 taon. Nang mga panong ito, kasalukuyang hepe ng kapulisan ang ama ni Berto na si Mang Kitong. Masayang namamasyalang mag-anak nang biglang harangin ng mga hindi kilalang kalalakihan ang kanilang sinasakyan. Pinagbabaril ng mga ito si Mang Berto. Napuruhan ang kanyang ina na naging sanhi ng pagkamatay nito. Kitang-kita ni Berto kung paanong tinapos ng mga mananambang sa kanila ang kanyang ina. Nagawa pa nitong bunutin ang baril ng kanyang ama na noon ay walang malay. Binaril nito ang isa sa mga kalalakihan. Tinamaan sa kanang pisngi na nag-iwan ng malaking pilat. Ito ang naging palatandaan ng binata. Simula ng araw na yon, hindi tumigil si Berto sa paghahanap sa mga taong pumatay sa kanyang ina. Napuno ng galit at paghihigante ang kanyang puso hanggang sa tuluyan na itong mapariwara. Ngunit sa kabila ng pagiging sanggano nito, hindi naman maikakaila ang likas na kabutihang loob ng binata. Kadalasan nasasangkot ito sa gulo dahil lang sa pagtulong sa ibang tao. Balik tayo sa kasalukuyan. Pinaliwanag sa akin ng ninong mo kung anong nangyari. Tama ka. Maraming tawang nagpapasalamat dahil nasawata mo yung mga magnanakaw sa bangko. Pero marami din ang nagreklamo dahil nasira mo ang mga ari-arian nila. Hindi porket hindi ka tinatabla ng bala, isusubo mo na sa peligro ang sarili mo. Ay nako, kapag nalaman ng tiyo Diokno mo ang ginagawa mo sa ibinigay niyang mutya, paniguradong babawiin niya yan. Tama ang inyong narinig. Hindi tinatabla ng bala itong si Berto. Isa sa mga angking kakayahan ng mutya ng putik na ibinigay sa kanya ng kaibigan ng ama, na ang pangalan ay Mang Diokno. Isa itong antengerong mula sa Masbate. Ipinagkalob nito ang mutya ng putik kay Berto. Dahil sa kagustuhan nitong makapagigante, palagi itong napapahamak. Ang pangunahing dahilan ni Mang Diokno kung bakit niya ibinigay ang mutya sa binata ay para sa proteksyon. Ngunit kalaunan, natuklasan ni Berto ang ilan pang kakayahan nito na siyang ginamit ng binata upang hanapin ang mga taong pumatay sa kanyang ina. Alam kong maiintindihan ni Mang Diokno kung bakit ako nagkakaganito, tay. At sana, kayo din po. Berto anak, hindi tayo dapat mabuhay sa galit at paghihigante. Kung minsan, kailangan nating matutunang magpatawad. O tay, minsan kailangan nating magpatawad. Pero minsan din, kailangan natin ng kamay na bakal para mabigyan ng hustisya ang mga pangyayaring hindi kayang aksyonan ng mga nasa pwesto. Napapailing na lamang si Mang Kitong sa tuwing nababanggit ito ni Berto dahil alam niyang tama ang sinabi ng binata. Gayunpaman, palagi nitong pinapaalalahanan ng binata na huwag ilalagay ang batas sa kanyang kamay. Tandaan mo ang paalala sa iyo ng tiyo Diokno mo. Hindi niya ibinigay sa iyo ang bertud na yan para sayangin sa walang kabuluhang bagay. Tuwing hapon lumalabas si Berto upang makipagkita sa kanyang kaibigang si Dario. O Berto, saan naman ang lakad natin ngayon? Bungad ng kaibigan. Wala muna, Dario. Nasermon na naman ako ni tatay kanina eh. Kaya palamig muna tayo.
Tugon ni Berto. Tama yan, buti pa. Pumunta na lang tayo dun sa dati nating tambayan. Ako nang bahala sa Toma. Nakadalensya ako kanina eh. Wag na pare. Alam mo nang may sakit ang nanay mo eh. Kaya ilaan mo na lang sa gamot yung kinita mo. At isa pa, nauumay na din ako kakainom eh. Eh anong gagawin natin ngayon? Sayang ang magdamag pare oh. Oo nga no. Bueno, bakit hindi kaya tayo pumunta doon sa plaza? Balita ako maraming tao ngayon eh. Mukhang may palabas yata. Alam mo pare, naninibago talaga ako sa'yo ngayon ah. Nilalagnat ka ba? Baliw. Baka nakakalimot ka. Hindi nilalagnat si Bertong Putik. Gaya ng sinabi ko sa'yo, kalma muna ako. Sunod-sunod na akong dinadampot ni tatay sa presinto. Kung sa bagay oo nga pala pare, maalala ko. Yung nangyari kagabi, talaga bang mga sindikato yung nakabangga mo? Yun ang sabi ni Ninong eh. Kaya nga palamig daw muna ako baka kasi siya ang balikan ng mga yun pag nalamang pinalaya niya ako. Habang naglalakad papunta sa plaza. Pagdating nila sa lugar, halos hindi mahulugang karayom sa dami ng tao kaya pinili nilang manood na lamang sa malayo. Saktong nagsisimula na ang programa at magsasalita na ang alkalde. Isa pa yung walang silbi nating mayor eh. Puro salita. Simula nang maupo, wala ni isang proyektong natapos dito sa bayan. Puro porma, nakitang tao, wala namang gawa. Lingid sa kalaman nito, nakikinig ang isa sa mga tauhan ng mayor. Magdahan-dahan ka sa mga pananalita mo bata. Baka may makarinig sa'yo. Magulat ka na lang, pulutin ka sa talayban. Napalingon si Berto at tumugon. Pasensya na ho. Pero kahit marinig pa ni Mayor ang sinabi ko, wala akong pake. Dahil totoo naman eh. Ikaw nga sabihin mo sa akin, anong nagawa ni Mayor? Anong natapos sa proyekto? Wala, di ba? Tss. Saka, ano bang pake mo sa opinion ko? Halika na nga, Dario. Hindi naman na nagsalita si Dario hanggang sa makarating sila sa lugar na wala ng tao. Pare, tauhan ni Mayor yung kausap mo kanina. Kulas ang pangalan nun. Yari tayo nito eh. Natatakot ka. Wala akong pake kung magsumbong pa siya kay Mayor. Pagbuling ko pa sila eh. Nagpa siyang umuwi ang dalawa dahil wala namang gaanong gagawin sa labas. Saktong nagiwalay na ng daan ang mga ito nang biglang may humarang kay Berto. Sumama ka sa akin bata. May kakausap sa yung importanteng tao. Wika ni Kulas. Paano kung ayoko? Anong gagawin mo? Wika ni Berto habang nagtatanggal ng tsinelas. Lumapat ang paa nito sa lupa at kusang gumana ang bisa ng tangang mutya. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Sumama ka na lang sa akin kung ayaw mong mapahamak ang kaibigan mo. Lumabas ang kasama nitong hawak-hawak si Dario habang may nakatutok na barel sa sentido nito. Wala nang nagawa si Berto kung hindi ang sumama sa lalaki. Huwag kang mag-alala, wala namang mangyayari sa'yo eh. Kakausapin ka lang ng taong sinasabi ko. Wika ni Kulas. Hindi naman sumasagot si Berto. Hanggang sa dumating na sila sa sinasabing lugar ng lalaki. Pinapasok ang binata sa isang lumang bodega at doon nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Maraming armado ang nakapalibot dito. Mayor, nandito na po yung taong sinasabi ko sa inyo. Humarap ang lalaki. Nakangiti itong lumapit kay Berto. Salamat, Kulas. Makakaalis na kayo ng mga tauhan mo. Iwan niyo kaming dalawa. Baka nahihiya ang bisita natin sa maraming tao. Napagtanto ni Berto na ang taong kaharap ay walang iba kung hindi ang mayor. Anong kailangan mo sa akin? Wala ka mapapala, mahirap lang ako. Ako,
Walang kailangan. Pero ikaw ang may kailangan sa akin. Hindi ba anak ka ng dating hepe ng bayan? Napatay ang nanay mo sa pananambang. At alam kong hinahanap mo ang mga taong pumatay sa kanya. Alam mo, pwede kitang tulungan eh. Yan ay kung makikipagtulungan ka sa akin. Wika ni Mayor Javier. Di may kailangan ka nga. Pasensya na pero hindi ko kailangan ng tulong mula sa'yo. Kaya kong kumilos mag-isa eh. At saka, bakit ba kailangan mo ng tulong ng isang kagaya ko? Hindi nalingid sa akin ang kakayahan mo, bata. May ilang taong nakapagsabi na nakaengkwentro ka nila at hindi ka daw tinatabla ng bala. Yan ang gusto ko mapatunayan. Tss. Naniniwala pala kayo sa mga chismis, Mayor. Kaya pala walang nangyayari sa bayan. Magdaan-daan ka sa pangiinsulto mo, bata. Kayang-kaya kitang tirisin. Di subukan mo, Mayor. Hindi naman ako natatakot sa'yo eh. Yan ang gusto ko. Palaban. Pag-isipan mong mabuti ang alok ko. Dahil sisiguraduhin ko sa'yo, hindi ka lang makakagante sa mga taong pumatay sa daday mo. Kikita ka pa ng pera. Biglang natigilan si Berto sa sinabi ng Mayor. Kagad na itong nagpatuloy sa paglalakad. Hinarang siya ng mga tauhan. Hayaan mo siya, Kulas. Bibigyan natin siya ng pagkakataong mag-isip. Kagad ding tumabi ang mga tauhan nito. Hinila ni Berto ang kamay ni Dario at nagpatuloy na sa paglabas sa lugar. Ano bang pinag-usapan niyo ni Mayor, pare? Iniinganyo ako ng taong yun na magtrabaho sa kanya. Ang kapalit daw, tutulungan niya akong makapagigante sa mga pumatay kay nanay. Nako pare, huwag kang magpapadala sa matatamis sa salita ng taong yan. Paniguradong gagamitin ka lang din niya. At sa uli, kapag wala ka ng pakinabang, siya mismo ang papatay sa'yo. At alam ko ring sa oras na wala siyang mapala sa akin, guguluhin ng taong yan ang buhay ko. Kaya kailangang malaman ni tatay ang lahat para makagawa ako ng hakbang. Pagkatapos ng pag-uusap, kagad na ding umuwi si Dario. Naiwang mag-isa si Berto. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong nito ang taong nagbigay sa kanya ng bertud, si Mang Diokno. Berto, ikaw na ba yan, iho? Mabuti naman at nagkasalubong tayo. Medyo nalilito na ako sa lugar nyo eh. Ang laki ng pinagbago simula ng huli kong nagpunta. Wika ni Mang Diokno. Napangiti naman si Berto dahil tamang-tama ang dating nito. Tiya Diokno, mabuti naman napadalaw kayo. Malapit naman na tayo sa bahay. Tara, siguradong matutuwa si tatay. Tugon ni Berto at kagad nang umuwi ang dalawa. Kagaya ng inaasahan ni Berto, tuwang-tuwa si Mang Kitong dahil nagkita ang dalawang magkaibigan. Kung hindi nyo na itatanong, si Mang Diokno, dating pulis na naglilingkod sa ilalim ng pamumuno ni Mang Kitong. Nang magretiro ang matanda, nagpa siya ding magbitiw sa tungkulin si Mang Diokno. Tinutukan ang pagiging albularyo. Kumusta naman ang panggagamot mo, Diokno? Balita ko, kilala ka na sa lugar nyo ha. Hindi naman sa ganun. Medyo marami lang ang nakakakilala sa akin pero hindi pa naman sobrang sikat. Mas marami pa rin magaling kaysa sa akin eh. Bueno, ikaw naman hepe. Paring Kitong, kumusta naman ang buhay ng retirado? Tanong ni Mang Diokno. Eto, nangungunsume dyan sa anak ko. Lumaking basagulero. Napakamot naman ng ulo si Berto. Yang ano naman tay. Alam mo naman ang dahilan ko, Tio Diokno, di ba? Nako Berto, baka naman inaabuso mo ang bertud na binigay ko sa'yo. Siguradong alam mo kung ano ang magiging kapalit yan, hindi ba? Tignan mo ang nangyari sa taong pinanggalingan ng bertud na yan.
Asan siya ngayon? Ayun, nakikipagpatentero kay kamatayan. Ang tinutukoy nito ay walang iba, kung hindi ang kilalang antingero mula sa bahagi ng Luzon. Alam ko naman po yun, Tiyo. Kaya nga hindi ko tinutularan ang ginagawa niya eh. Ay nako, wag kang maniwala dyan sa batag yan. Konti na lang hindi na sila nagkakalayo ng taong yon. Seryosong usapan, Berto ha. Ang mutya ng putik, isang uri ng mataas na tangan dahil nabibilang ito sa 4 na pangunahing elemento. Sa oras na abusuhin mo ito o gamitin sa hindi magandang gawain, paniguradong sisingilin ka nito. At isa pa, hindi ko naman ipinagkalob sa iyo ng bertud na yan para maging basagulero. Kaya pakiusap, gamitin mo sa tama kung ayaw mong bawiin ko sa iyo ang bertud, kagaya ng naunang humawak niyan. Opo, Tiyo, pasensya na po kayo. Nga pala, may sasabihin po ako sa inyo. Pinatawag ako ni Mayor kanina nagkausap kami. Balak niya akong kunin para magtrabaho sa kanya. Nagkatinginan ang dalawang nakakatanda. Tila nag-aantayan kung sino ang unang magsasalita. Hanggang sa naglakas loob na si Mang Jokno. Sasabihin ko sa iyo ngayon palang, Berto. Halangang kaluluwa ng taong yun. Bago pa man siya maupo bilang mayor, ilang beses nang nasangkot sa malaking krimen ng taong yan. Kaya kung ako sa iyo, mag-iingat ka. Nakagad namang pinasigundahan ng ama. Tama ang Tiyo Diokno mo. Maging ang Tiyo Arturo mo, minsan na din siyang nakabangga. Kaso nga lang, hindi umubra ang bangis niya sa tapang ni Arturo. Wika ni Mang Kitong. Alam ko naman po yun, Tay. Kaya nga sinasabi ko to sa inyo para humingi ng payo kung anong pwede kong gawin. Delikado din kasi ang lagay nyo kung sakaling tanggihan ko ang alok niya. Tanggihan? Sino nagsabing tatanggihan mo siya? Tanggapin mo ang alok na trabaho ni Mayor. Kainin mo siya mula sa loob. Yan lang ang tanging paraan para matalo siya. Nagulat si Berto sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan na yon ang payong makukuha mula sa isang dating pulis. Tama ang payo ni Tiyo Diokno, Berto. Ikaw ang magsisilbing anay sa matibay niyang pundasyon. Sirain mo siya mula sa loob. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko ang permiso na gamitin ang mga nalalaman mo. Ito ang pinakatamang gawin, anak. Kaysa naman sayangin mo ang buhay mo sa paghahabol sa mga taong mahirap hanapin. Papasan ba't makakamit din natin ang katarungan. Wika ni Mang Kitong. Napangiti si Berto sa sinabi ng ama. May kung anong pumasok sa isipan nito. Kinabukasan, maagang pumunta sa munisipyo ang binata upang kausapin ng mayor. Umaasa ako na may maririnig na magandang balita sa iyo, Berto. Alam kong hindi mo sasayangin ang oras ko para sa walang kwentang bagay. Wika ni Mayor Javier. Oo naman, Mayor. Tinatanggap ko ang alok mo. At gusto ko na magsimula sa lalong madaling panahon. Magaling kong ganon. Isama mo ang ilan sa mga tauhan ko para sa una mong trabaho. Puntahan mo ang mga negosyanteng in-check sa palengke. Singilin ang kanilang upa sa pwesto. Masyado nang huli ang bayad nila. Pasensya na po, Mayor. Pero lalakad ako mag-isa. Ayoko may bumubuntot sa akin. Mayabang ka, bata. Pero sige, tignan natin ang karakas mo. Gawin mo ang gusto mo. Matapos ang pag-uusap, kagad nang lumakad si Berto. Pinuntahan nito ang mga sinasabing in-check. Napag-alaman ng binatang miyembro ng malaking sindikato ang grupo. Nagsisimula pa lang ang mga ito, kaya hindi pa ganon kalawak ang kanilang sakop. Sinabi din ni Mayor
Nasapilitang pumasok sa bayan ang mga incheck para magbenta ng mga antigong kagamitan. Mula ito sa kanilang bansa. Ngunit higit pa dito ang natuklasan ng binata. Pinili ni Berto na manmanan muna ang aktibidad ng mga ito. At dahil sa maraming kakilala ang binata sa paligid, hindi nahirapan si Berto na makakuha ng lehitimong impormasyon. Kinagabihan, nagpunta ang binata sa Pantalan dahil may darating na kargamento mula sa kanilang bansa ang mga incheck. Saktong pagdating ng binata, naroon na ang mga dayuhan. Nagsisimula ng magbaba ng kanilang mga kargamento. 5 malalaking container ang binaba mula sa barko. Nanlaki ang mga mata ni Berto nang makita kung ano ang laman ng isa sa mga ito. Binuksan ng isa sa mga dayuhan ang container. Tumambad kay Berto ang napakaraming dayuhang iligal na pumapasok sa bansa. Bukod pa dito, may mga malalaking kahon na gawa sa kahoy na inilabas mula sa mga sisidlan. At ang mas lalong ikinagulat ni Berto dahil ipinagbabawal na gamot ang laman ng mga ito. Tinignan ng binata kung ilan ang mga taong naroon. Napagtanto ng binata na kaya niyang sawatahin ng mga kalaban. Kulang-kulang sa 10 ang kanilang bilang. Gamit ang isang pambihirang kakayahan ng bertud ng putik, naglakad ang binata papalapit sa mga dayuhan. Ni isa sa kanila ay walang nakapansin. Isa sa mga katangian ng mutya ng putik ay ang napakalakas sa sabulag na kahit sa malapitan, hindi ka mahalata ng mga tao sa paligid. Isa-isang inatake ni Berto ang mga kaaway at pinagbabali ang mga leeg. Unti-unting nabawasan ang bilang ng grupo hanggang sa nangalahati na ang mga ito. Ngunit nang aatake ni Berto ang isa sa kanila, aksidente nitong natabig ang isa sa mga kahon. Dahilan para mapansin ng iba ang bumagsak na kasamahan. Dali-daling kumilos ang mga ito. Hinanap kung sino ang may gawa. Ngunit bigo silang makita ang kinaroroonan ni Berto. At dahil nabulahaw ang kanilang operasyon, nagpa siyang magpulasan ang mga ito. Dali-daling sumakay sa kani-kanilang sasakyan ng mga ito. Bago pa man makalabas ang Pantalan, nagawa na silang harangin ng binata. Huminto ang mga dayuhan dahil nakatayo sa harap ng kanilang sasakyan ng binata. Isa-isang nagbabaan ang mga ito. Pinaulanan ng bala ang binata, ngunit sinuong lang ito ni Berto ng walang kahirap-hirap. Gamit ang dalang tubo, pinagpapalo nito ang mga incheck hanggang sa tuluyang mapatulog. Matapos ay tinalian ang kamay at paa. Iniwan ng binata ang mga itong nakagapo sa isang sulok habang ang mga dayuhang iligal na pumasok sa bansa muling kinulong ng binata sa container. Matapos ay pinuntahan nito ang ninong upang ipagbigay alam ang ginawa. Nanlaki ang mga mata ng hepe dahil hindi nito lubos maisip na gagawin ito ni Berto. Nang masigurado ng binata na hawak na ng kapulisan ang dayuhan, kaagad itong pumunta sa tahanan ng mayor. Yan ang gusto ko sa iyo, Berto. Iba ka kung kumilos. Nagagawa mo ang gawain ng 5 tao ng mag-isa. Gaya ng sinabi ko sa iyo, Mayor, kaya kong kumilos nang hindi umaasa sa iba. Ano ang susunod kong gagawin? Kumalma ka muna. Dahil hindi pa tapos sa mga dayuhan. Babalikan nila kung sino man ang may gawa nun. Lalo pat nakuha ang kanilang mga kontrabando. Huwag kang mag-alala dahil malinis ako magtrabaho. Walang sino man ang nakakita sa akin at siguradong hindi nila malalaman kung sino ang bumangga sa kanila. Yan ang gusto ko. Pasado ka sa akin, bata. Sige, magpalamig ka muna bago ang susunod mong trabaho.
Wika ng mayor. Sabay hagis ng sobre sa kanya. Teka, para saan to? Tanong ni Berto. Para sa trabaho ba? Mas malaki pa ang susunod kung mananatili kang tapat sa akin. Ngunit wala sa isip ng binata ang pera, kaya pinili niyang itabi ang mga ito. Kinabukasan, muling nagkita sina Dario at Berto. Sinabi nito ang tungkol sa trabaho. Nagulat naman ang kaibigan. Anak nang, bakit mo naman ginawa yan, Berto? Akala ko ba hindi ka papanig kay Mayor? Anong nangyari? Tanong ni Dario. Hindi naman talaga pare. Ginawa ko to para malaman kung ano ang totoong balak ni Mayor. Nakausap ko si tatay at tiyo Diokno. Sinabi nila sa akin, bago pa man maupo sa pwesto si Mayor, marami na itong ginawang problema. Hindi lang sa bayan, kung hindi sa buong probinsya. Siguro, dapat pag-aksayaan ko lang ng lakas at oras ang isang to. Pagpapaliwanag ni Berto. Hindi mo alam yung sinusuong mo, pare. Mapapadali yung buhay mo dyan. Bata ka pa, Berto. Marami ka pang magagawang magandang bagay kaysa dyan. Yang ano naman Dario Parang ang walang tiwala sa akin. Alam ko ang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako kayang patayin. Ewan ko na lang sa'yo, Berto. Hindi naman kita mapipigilan Wes, kung ayaw mong magpapigil, baka pwede mo naman akong isama sa lakad mo. Nababaliw ka na ba, Dario? Hindi pwede. Masyadong delikado. Ayoko mapahama ka. Kaya nga lumalakad ako mag-isa Ay nako, parang hindi mo naman ako kilala, pare. Sige na, sama mo na ako. Alam ni Berto na paulit-ulit siyang kukulitin ng kaibigan, kaya hinayaan niya itong sumama. O sige na nga. Basta, huwag ka lang haharang sa dadaanan ko. Yun Sige pare, walang problema. Ano bang susunod mong lakad? Yung mga sindikato sa palengke na nangongolekta ng tong sa mga nagtitinda. Sila ang susunod kong lalakarin. Nawawala ng dilihensya si Mayor dahil sa kanila. Matapos ang pag-uusap, kagad nang nagpaalam si Berto. Kinabukasan maaga itong nagpunta sa palengke upang asikasuhin ang sunod ay pinapagawa ng Mayor. Hindi pa man tumatagal ang binata sa lugar, kagad niyang nakita ang ilan sa mga ito. Kilala ni Berto ang grupo dahil maging siya, ilang beses nang nakabangga ang mga ito. Nagsimula ng mangolekta ang pangkat. Nilapitan ng binata ang isa sa kanila na itago na lang natin sa pangalang Boyong. Aba, tignan mo nga naman. Ang aga mo yatang sisirain yung araw ko, Berto Anong ginagawa mo dito? Talagang matutuluyang masira ang araw mo kung hindi nyo ititigil ang ginagawa nyo dito. Tugon ni Berto. Biglang tumawa ng malakas si Boyong. Tinawag ang ilan sa mga kasama. Pinipigilan mo kami. Bakit? Ano ba sa tingin mong magagawa mo? Mag-isa ka lang. Huwag mo sabihin, inaanak ka ng hepe. Muling wika ni Boyong. Samantalang si Dario naman, nakaabang lang sa sulok. Iniintay ang susunod na mangyayari. Hindi ako maasa kahit kanino. Nakita mo bang may kasama ako? Wala naman Kaya ko kayong pabagsakin. Alam mo na yan, Boyong. Kaya kung ako sa'yo, itigil nyo na ang ginagawa nyo para maiwasan na natin ang mas malala pang eksena. Biglang nag-init ang ulo ni Boyong. Naglabas ito ng baril. Itinutok sa sentido ng binata at muling nagsalita. Sa palagay mo, sasantuin ka ng bala ko? Sige, ngayon ka magangas. Wika ni Boyong. Isa-isang bumunot ng baril ang mga kasama ni Boyong.
Nang makita ng mga tao ang kaguluhan, dali-daling nagtakbuhan ang mga ito palabas ng palengke. Nang makita ni Berto na ligtas na ang lugar, dito siya nagsimulang magsalita. Sa tingin mo, tatalab ang mga bala niyo sa akin? Habang nakangiti ng nakakaloko. Di tignan natin. Tugon ni Buyong. Sabay kalabit ng gatilyo. Napapaling lang si Berto. Laking gulat ng kalaban dahil hindi nga tumalab ang bala sa ulo nito. Aray ko, masakit niya na. Walang yang to. Wika ng binata sabay hawak sa batok ni Buyong. Walang tigil na inumpog sa posteng gawa sa tubo. Pinagbabaril siya ng ilan pa sa mga kasama nito, ngunit wala pa ring epekto. Tila tumatalbog lang ang bala sa katawan ni Berto, kaya nagpasya ang mga ito na umalis na ng lugar. Sa kasamaang palad, hindi na nila nagawa pang makalayo. Dahil bigla namang lumitaw si Dario sa kanilang harapan, pinagpapalo ang mga ito ng dalang tubo. Ilang sandali pa narinig na ni Berto ang sirena ng pulisya. Kagad na itong niyaya ni Dario dahil paniguradong masisermonan na naman ito ng kanyang ama sa oras na mahuli. Sibat na tayo pare. Delikado kapag nadampot ka na naman. Wika ni Dario. Kumalma ka nga, Dario. Palagi kang natatarante, kaya ayaw kitang kasama. Parang nakalimutan mo yata, si Mayor ang nag-utos sa akin. Ilang minuto pa ang nakalipas ay tuluyan ng dumating ang mga kapulisan sa pangunguna ng hepe. Sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw na naman ang may pakanan nito eh. Bungad ni Hepe Arturo. Nakakagigil na kasi ang ugali nila, Ninong. Mantakin mo, araw-araw silang nangongolekta ng tong sa mga nagtitinda. At kapag hindi nakapagbayad, tinatakot nila. Sinisira ang paninda. Hindi ko na masikmura ang ganong kaganapan. Wika ni Berto. Alam ko, Berto. Pero kahit kami walang magawa eh. Dahil nasa ilalim sila ng malalaking tao. May kukulong namin sila ngayon, pero siguradong kinabukasan lalaya na naman sila. Babalik sa dating gawain. Paulit-ulit na ganun, iho. Muling wika ni Hepe Arturo. Kaya nga ako nakisali na eh. Masyado nang masakit sa lalamunan ng mga tinik na yan. Kailangan ng bunutin. Isa pa, Ninong. Utos to ni Mayor. Pabulong na wika ni Berto. Nanlaki mga mata ng Hepe dahil hindi nito akalaing nagtatrabaho na ang inaanak sa Mayor. Nagtatrabaho ka kay Mayor? Alam mo ba ang gulong pinasok mong bata ka? Sa oras na dumikit ka sa taong yan, wala nang labasan, hindi ka na makakabitaw. Alam ko yun, Nong. Kaya nga uubusin ko sila mula sa loob. Sa ngayon, pinapatunayan ko pa ang sarili ko sa kanya para makuha ang tiwala ng taong yon. At sa oras na magawa ko, uumpisan ko siyang kainin. Napailing na lang ang Hepe sa sinabi ng binata. At para mas malinawan, pinaliwanag ni Berto ang naging dahilan. Sinabi ng binatang si Mang Jokto mismo ang nagbigay ng impormasyon na si Mayor ang pangunahing dahilan ng mga krimen sa kanilang bayan. Alam din ni Berto, napakawala nito ang mga pumatay sa kanyang ina. Kung totoo yung mga sinasabi mo, mag-iingat ka. Dahil hindi sa lahat ng oras pwede ko makialam. Sige na, umalis ka na dito. Ito ang naging dahilan para mas lalo pang maging tunog ang pangalan ng binata. Kinatakutan nito ng parehong malalaki at maliliit na sindikato. Naging mapayapa ang bayan dahil sa presensya ni Berto, na labis namang kinatuwa ng Mayor. Hindi akalain ng binata ang susunod na ipapagawa sa kanya ng Mayor. Ipatumba ang hepe ng kapulisan. May ipapagawa ko sa iyo, Berto. At alam kong magiging madali lang ito para sa iyo.
Masyado nang nangihimasok ang kapulisan sa operasyon ko sa Barrio Santa Ana. Hindi naman siguro lihim sa'yo na naroon ang paggawaan ko ng pinagbabawal na gamot. Gusto kong itumba mo ang hepe. Nanlaki ang mga mata ni Berto nang marinig ang sinabi nito. Itumba ang hepe? Sigurado ka ba, Mayor? Malaking gulo yan kapag nagkataon. Pasensya na, pero hindi ko gagawin ang sinasabi mo. Ang ibig sabihin ba nito, bibiguin mo ko? Bakit? Natatakot ka ba? Tanong ng Mayor. Hindi naman sa natatakot, Mayor. Pero malaking tao si Hepe. At kapwa natin alam, kilala siya sa bayan. Alam din ng mga taong ikaw ang pinakamatindi niyang kalaban. Kaya walang ibang paghihinala ng mga taga rito kung hindi ikaw. Wika ni Berto. Hindi mangyayari yon kung papalabasin mong aksidente ang lahat. Wala namang problema kung hindi mo tatanggapin ang trabaho. Ipapagawa ko na lang kay Kulas. Muling wika ni Mayor. Mabuti pa nga, Mayor. Ayoko lang din na maging dahilan ng problema nyo. Tugon ng binata. Nagkunwari itong sumang-ayon sa plano ng Mayor para hindi malata ang susunod niyang hakbang. Matapos ang pakikipag-usap, kaagad nitong pinunta ng hepe sa istasyon upang ipagbigay alam ang susunod na plano ng Mayor. Talagang hindi ako titigilan ng mayor na yan. Makailang beses niya nang pinagtangka ng buhay ko. Dahil ako lang ang naglalakas loob na pigilan ng mga masama niyang gawain. Kaya nga po, Ninong kailangan niyo muna sigurong magbakasyon. Lumayo muna kayo sa bayan, nakakatakot ang pwedeng mangyari. Huwag kang mag-alala, Berto. Sa pagkakataong ito, makikinig ako sa'yo. Kinagabihan sinundan ng binata ang hepe pauwi. Ngunit hindi ito nagpalata. Wala rin siyang alam kung kailan sasalakay si Kulas, kaya hindi nilubayan ng binata ang hepe. Salitan silang nagbabantay ni Dario. Halos isang linggo din nilang ginawa ang pagmamatyag, ngunit wala namang nangyayari. Hanggang isang araw, kasalukuyang may isinasagawang programa sa plaza. Naroon ang hepe bilang panauhing pandangal. Nakamasid sa hindi kalayuan ang binata. Namataan nito si Kulas na umaaligid sa mismong sasakyan ng hepe. Dario, huwag mong aalisan ng tingin sa hepe. May pupunta lang ako. Wika ni Berto sa kaibigan. Dali-daling pinuntahan ni Berto si Kulas, na noon ay pilit nang binubuksan ang pinto ng sasakyan ng hepe. Laking gulat nito nang bigla siyang hatakin ni Berto palabas ng sasakyan at walang tigil na pinagsusuntok. Dahil sa nangyaring kaguluhan, nakuha ng dalawa ang atensyon ng mga pulis sa paligid. Kaagad silang dinampot. Tignan mo yung ginawa mo. Hindi ko tuloy natapos ang pinapagawa ni Mayor. Ikaw ang mananagot sa oras na malaman niya to. Wika ni Kulas. Kapwa silang ikinulong ni Berto. Kalaunan ay pinalaya din ng binata dahil napatunayang totoo ang binitawang salaysay nito. Nilooban ni Kulas ang sakyan ng hepe. Pasensya na, Kulas. Mukhang mananatili ka dyan ng ilang araw. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang magsabi kay Mayor ng kapalpakan mo. Tugon ni Berto. Matapos makalaya ay kagad nitong kinausap ang hepe. Alam kong lalabas din ng kulungan ng isang yan, Ninong. At ako na ang bahala. Ang mabuti pa, umalis ka na sa bayan. Wika ni Berto. Nako iho, wag mo na akong alalahanin. Kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. At isa pa, nakausap ko na din ang iyong ama at si Diokno.
Mamaya lang nandito na mga ngayon. At tupagin mo ang misyon mo. Ako nang bahala sa sarili ko. Kahit papano nabawasan ang pag-aalala ng binata dahil alam nitong tutulong si Mang Diokno at ang kanyang ama. Matinik sa laban ang dalawang ito nung aktibo pa sa serbisyo. Kaya naman tiwala sa Berto na mananatiling ligtas ang hepe. At para maisagawa ng binata ang susunod na plano, inatras ng hepe ang kaso laban kay Kulas. Ilang sandali lang ay nakalaya na din ito na siya namang pinaka-inaabangan ng binata. Nakita ni Berto na naglakad palabas ng presinto si Kulas. Dali-dali niya itong sinundan. Pagdating sa isang bakanting lote, doon niya ito sinunggaban. Laking gulat ni Kulas dahil hindi nito inaasahang susugurin siya ni Berto. Ano sa palagay mong ginagawa mo? Bakit mo ako kinakalaban? Tanong ni Kulas. Pasensya na, Kulas. Pero hindi maaaring masira ang balat kayo ko kay Mayor. Tugon ng binata. Sabay baril sa ulo ni Kulas. Hindi nakaramdam ng panghihinayang ang binata dahil kailangan niya itong gawin para manatiling sekreto ang kanyang plano. Pagsapit ng dilim, nagtungo ito sa tahanan ng mayor. Saktong nakikipag-usap ito sa ilang katao. Hindi pamilyar kay Berto ang mga ito. Laking gulat ng binata nang marinig ang kanyang pangalan. Mas lalo pang nagulat si Berto nang makita ang muka ng isa sa mga kausap ng mayor. Ito ang taong tinamaan niya sa muka. Pasimpleng naupo si Berto sa sulok. Kunwari ay nagbabasa ng diaryo. Pinakinggan nito ang usapan ng grupo. Wala kayong dapat katakutan. Hawak ko sa legang anak ni Kitong. Anumang sabihin ko ay susundin niya. Kaya magagawa niyo ang mga plano niyo nang walang nangingialam. Wika ng mayor. Siguraduhin mo lang, Mayor. Dahil sa oras na mabulilyaso kami, titiyakin ko na hindi ka na makakatakbo sa susunod na eleksyon. Tugon ng lalaki. Huwag kang mag-alala, Amante. Ako nang bahala. Tugon ng mayor. Napagtanto ni Berto na ang pangalan ng taong pumatay sa kanyang ina, Amante. Muling bumalik ang sakit ng alaala sa binata. Pilit nitong pinigilan ng sarili. Nag-antay ng tamang pagkakataon si Berto hanggang sa dumating ang araw na magpang-abot sila ng mga taong pumatay sa kanyang ina. Dumating na sa bayan ng mga kaibigan ko. Nagsisimula na ang kanilang negosyo. Salamat sa iyo. Nabawi natin ang mga pwesto ko sa palengke. Ngayon ang magiging trabaho mo. Proteksyonan si Amante at ang pasugalan nila. Teka, hindi ko pa nakikita si Kulas. Ano bang nangyari sa taong yon? Wika ni Mayor. Ilang sandali pa ay dumating ang isa sa mga tauhan nito. Laking gulat ng Mayor nang malamang patay na si Kulas. Natagpuan itong nakahandusay sa isang bakanteng lote sa gawing dulo ng bayan. Mukhang nabigo si Kulas Nabubuhay pa din ang lintik na hepe. Bakit kasi hindi pa ikaw yung kumilos, Berto? Galit na wika ni Mayor. Teka lang, Mayor. Huwag mong isisi sa akin ang kabiguan ng tauhan mo. Kasalanan ko bang hindi pa nawawalan ng bangis ang hepe? Tugon ni Berto. Talagang pinapasakit ng hepe na yan ang ulo ko Magiging malaking tinik sa lalamunan ng taong yan. Kaya hanggat maaari, wag na wag mong papabayaan ang pasugalan nila, Amante. At sa oras na malaman ng kapulisan, siguradong hindi sila titigil hanggat hindi napapahinto ang operasyon. Wika ng Mayor. Muli namang nakaisip ng plano si Berto. Matapos ang pag-uusap, kaagad nitong pinuntahan si Dario
Sinabi ang plano. Nagulat din ito nang sabihin ni Berto na nahanap niya na ang mga taong pumatay sa ina. Dario, puntahan mo si tatay at sabihin sa kanila ang bala ko. Alam na nila ang gagawin. Bilisan mo, dahil ngayong gabi ko isasagawa ang pagpapabagsak kay Mayor. Biglang kinabahan si Dario sa sinabi ni Berto. Ngunit wala na itong magagawa pa. Dali-daling lumabas ang binata at kinausap si Mang Kitong. Samantalang si Berto naman, pumunta sa pasugalan ni Amante upang siguraduhin naroon ang mga ito. Gamit ang kakayahan sa pagbabalat kayo, tinago ni Berto ang kanyang itsura. Isa ito sa mga orihinal na kakayahan ng mutya ng putik. Ngunit hindi ito nagtatagal. Ilang oras lang. Maaari ding bumalik sa dati ang itsura ng may tangan. Depende sa antas ng kanyang kakayahan. Ikaw ba si Berto? Ang sinasabi ni Mayor. Parang ibang Bertong nakita ko noon. Beno, wala akong pakialam. Hanggat nagagawa mo ang trabaho mo, wala tayong magiging problema. Wika ni Amante. Sabay lakad papasok ng opisina. Hindi naman nagsalita si Berto. Pilit nitong pinipigilan ng galit. Hanggang sa dumating si Mang Diokno. Naupo ito sa isang mesa habang inaantay ang hudyat ni Berto. Kasama din ng mga ito ang kapulisan na nagkukunwaring mga sugarol. Nakaantabay ang mga ito sa sulok kung sakaling magkaroon ng aberya sa operasyon. Saktong kasarapan ng pagsusugal ng mga tao nang biglang ideklara ang raid ng isa sa mga pulis na kasama ni Hepe Arturo. Nagsipagtayuan ng mga tao, kanya-kanyang hanap ng daanan palabas. Samantalang si Berto naman, nakatayo lang sa pinto ng opisina ni Amante. Biglang nagbukas ang pintuan. Lumabas si Amante na may dalang baril. Dali-dali namang hinila ni Berto ang kamay nito at sinandal sa dingding. Anong ginagawa mo? Akala ko ba tauhan ka ni Mayor? Tanong ni Amante. Oo, tama ka. Tauhan nga ako ni Mayor. Kaso ang Mayor na pinaglilingkuran ko, hindi pa nakakaupo at kasalukuyang hepe ng kapulisan. Wika ni Berto. Traidor ka. Hindi ko akalaing nagpalaki ng ahas si Javier na siya ding lulunok sa kanya ng buo. Wika ni Amante. Wala akong pakialam kay Mayor. Ang totoong pakay ko dito, ikaw. Siguro naman, hindi mo pa nakakalimutan ang ginawa mo sa nanay ko. 5 taon na ang nakakaraan. Sinasabi ko na nga ba, may binabala ka. Matagal na yun, bata. Napagutusan lang din ako. Wala ding ibang nag-utos sa akin kung hindi si Mayor. Pinagpatuloy ni Amante ang kwento. Sinubukan ding pigilan ng kanyang ama ang operasyon ni Mayor nung hindi pa ito nauupo. At dahil naging sakit sa ulo ng Mayor, pinili niyang ipapatay si Mang Kitong. Tauhan lang din ako, bata. Kaya baka pwede naman nating pag-usapan na lang. Wala tayong dapat pag-usapan. Pinatay mo ang nanay ko at sisiguraduhin kong pagbabayaran mo yon. Bakit ako ang sisisihin mo? Masyadong naging pakailamero ang tatay mo, kaya nangyari yon. Huwag mong ibunton sa iba ang kawalanghiyaan mo. Pag-uusap ng dalawa. Isang malakas sa suntok ang binigay ni Berto kay Amante, dahilan para bumagsak ito sa sahig. Sa kasamaang palad, nadampot nito ang nahulog na baril. Walang pagdadalawang isip na pinaputokan si Berto. Nanlaki mga mata nito dahil tila tumatalbog lang ang bala sa katawan ng binata
Paulit-ulit niya itong binaril hanggang sa maubos ang bala. Ngunit walang naging epekto kay Berto. Nakalimutan nata sabihin ni Mayor Javier ang dahilan kung bakit niya ako kinuwang tauhan. Wika ng binata. Sabay dampot ng naputol na paa ng bangkuan. Hinampas ito sa mukha ni Amante. Paulit-ulit itong ginulpe ng binata hanggang sa hindi na makakilos. Tama na yan, Berto. Hindi niya na kayang lumaban. Hayaan mo na ang kapulisan. Kailangan nating puntahan si Mayor. Paniguradong sa mga oras na to, tatakas na din siya. Wika ni Mang Kitong. Ako na po ang bahala sa kanya. Dumito na lang po kayo. Dali-daling pumunta ang binata sa tahanan ng mayor. Naabutan niya itong isinasakay ang mga bag na punong-puno ng pera. Nang mapansin ng mga tauhan ni mayor ang binata, pinaulanan ito ng bala. Tinanggal ni Berto ang kanyang suot na sapatos. Naglakad ng nakayapak sa lupa. Dito pinamalas ng binata ang buong kakayahan ng tangang mutya. Kahit gaano kalakas ang baril na gamit ng mga kalaban, hindi ito tumatalab kay Berto. Laking gulat ng mayor. Nang itinaas ng binata ang kanyang kamay, isa-isang nilamon ng putik ang mga tauhan nito. Berto, parang awa mo na. Hayaan mo lang ako mabuhay. Sa'yo na ang lahat ng perang to. Wika ni Mayor Javier habang ipinapakita ang bag na punong-puno ng pera. Pasensya na, Mayor. Pero hindi pera ang habol ko, kung hindi ang buhay mo. Tugon ni Berto. Tinutok nito ang kamay sa alkalde. Dahan-dahang lumikop sa katawan nito ang napakaitim na putik. Ikaw ang magsisilbing pagkain para sa aking alagang mutya. Matagal ko nang hindi nagagawa to eh. Kung hindi lang dahil sa mga sukab na kagaya mo. Wika ng binata. Alam nito ang totoong kakayahan at pinagmula ng mutya ng putik. Isa itong gamit sa kaliwa na nangangailangan ng buhay na alay sa tuwing papakainin. Si Mayor Javier ang naging sakripisyo para dito. Dinig sa paligid ang nakakatakot na sigaw ng mayor hanggang sa tuluyan itong kainin ng lupa. Matapos maisagawa ang plano, kaagad bumalik si Berto sa mga kasamahan. Nadala ng hepe ang mga tauhan ni Amante. Siniguradong hindi na makakalabas pa ang mga ito. Patong-patong na kaso ang sinampas sa kanya ng pamahalaan. Maging sa alkalde na noon na hindi na mahagilap ng kapulisan. Walang kalam-alam ang mga ito sa ginawa ni Berto. Tanging si Mang Jokno lang ang nakakabatid sa totoong ginawa ng binata. Sa paglipas sa mga taon, muling nanumbalik sa kayusan ng kanilang lugar. Nagretiro si Hepe Arturo at gaya ng hula ni Berto, tumakbo ito bilang alkalde at pinalad na manalo sa halalan. Samantalang ang kaibigan ni Berto na si Dario, binigyan ng pagkakataong makapasok sa pulisya. Maging si Berto ay niyakap ang pagiging pulis. Sa wakas ay nagkaroon ng kabuluhan ng kanyang buhay. Hindi kagaya ng mga naunang humawak ng bertud ng putik. Ginamit niya ito upang mapanatili ang kaayusan ng bayan. Sinong mag-aakala ang isang sangganong antingero magiging tapat na lingkod ng batas? Siguro nga totoo ang kasabihan na hindi natin masasabi ang magiging tadhana ng isang tao. Ngunit masaya si Berto. Nagkaroon ng saysay ang kanyang buhay dahil sa mutya ng putik. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Muli, para sa mga interesado na manood ng horror film na music video, nasa comment section ang link. Bisitahin ng video at mag-comment ng #JDInborn. Maraming salamat.